itinapon, niyurakan, pinalitan. Sa gitna ng rangya at kinang ng Salvation Resto, isang babae ang pinilit lumunok ng sarili niyang dangal, habang ang kanyang asawa ay nakatalikod at ang biyenan ay nakangisi. Isang lihim ang nabaon sa dumi, isang anak na hindi na makikita ang liwanag. Ngunit ang bawat patak ng luha ay magiging lason para sa mga nangapi sa kanya. Paano babangon ang isang pusong durog na? Abangan ang simula ng kanyang paghihiganti at paghilom. Kainin mo yan, Tess. Sa harap ng lahat ng mga respetadong bisitang naririto, ubusin mo ang bawat piraso ng dumi na idinulot mo sa dangal ng pamilya Salvacion. Ang boses ni Doña Valeriana ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng malaking ballroom. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng entablado, nagniningning ang mga brilyante sa kanyang leeg, habang ang kanyang daliri ay nakaturo ng may pandidiri sa isang pinggan ng nag-aamoy panis na seafood. Sa ilalim ng nakakasilaw na mga chandelier, dahan-dahang iniangat ni Tess ang kanyang ulo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa loob ng suot na uniforme. Isang pagod na katawan na hindi natulog ng mahigit 48 oras para lang masiguradong perpekto ang bawat detalye ng ika-10 anibersaryo ng restaurant. Siya ang nag-ayos ng mga bulaklak hanggang madaling araw. Siya ang personal na naglinis ng mga kristal na baso at siya ang nagpuyat sa kusina para masiguradong ang bawat putahe ay karapat-dapat sa pangalang Salvacion. Ngunit heto siya ngayon, ginagawang tuntungan ng sariling biyenan para pagtakpan ng isang kasalanang alam niyang hindi siya ang may gawa. Napatingin si Tess kay Leonardo, ang kanyang asawa. Nakatayo ito ilang metro ang layo, matikas sa kanyang suot na barong. Ngunit ang mga mata nito ay nakapako sa sahig. Walang imik, walang galaw. Tila isang estranghero na mas piniling maging bingi sa harap ng kahihiyan ng sariling asawa. Sa tabi ni Leonardo, nakita ni Tess si Clarice. Ang magandang investor ay nakatitig sa kanya, may isang matamis at mapanuyang na ngiti sa mga labi. Habang dahan-dahang humihigop ng wine, tila nanonood ng isang nakakaaliw na dula-dulaan. Nanginginig ang mga daliri ni Tess nang abutin niya ang tinidor. Ang amoy ng bulok na hipon ay humahalo sa mamahaling pabango ng mga elitistang panauhin na ngayon ay nagbubulungan na. Ang bawat titig nila ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Marahang isinubo ni Tess ang unang piraso. Malamig, malansa, mapait. Kasabay ng paglunok niya ay ang pagdurog sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Napilit niyang pinanghahawakan. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na malaking bato. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na ang mga sangkap na yon ay galing sa supplier na personal na pinili ni Clarice para makatipid. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mainit na luha na pilit niyang pinipigilan sa kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang malakas na musika sa paligid ay unt-unting naging isang nakakabinging huni sa kanyang tenga. Habang pilit niyang inuubos ang laman ng pinggan, naramdaman ni Tess ang isang kakaibang kirot sa ilalim ng kanyang tiyan. Isang malamig na kaba ang biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa kabila ng pagod at hirap sa mga nakaraang linggo, may isang munting sikreto siyang iniingatan sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang regalo na balak sana niyang ibigay kay Leonardo pagkatapos ng selebrasyong ito. Ngunit sa bawat masakit na pag-urong ng kanyang sikmura, dahil sa panis na pagkaing kinakain, tila nararamdaman din niya ang unti-unting paglayo ng munting buhay na yon. Tumayo si Tess ng tuwid matapos maubos ang nasa pinggan. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng pader, walang anumang bakas ng emosyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Valeriana, na ngayon ay may halong pagkagulat dahil sa hindi inaasahang katatagan ng kanyang manugang.
Tila hindi sapat ang hapdi ng pagkain para pasukuin siya. Bakit ba niya ito ginagawa? Para sa anong pag-ibig ba ang lahat ng pagtitiis na ito? Habang ang mapait na lasa ng pagkain ay nananatili sa kanyang dila, isang tanong ang paulit-ulit na dumadaloy sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang yakapin ang lason ng pamilyang ito bago siya tuluyang maubos? At sa gabing ito ng sukdulang kahihiyan, handa na ba siyang harapin ang susunod na hagupit na tuluyang gigiba sa kanyang mundo? Huwag kang maingay, Clarice. Baka marinig tayo ng asawa ko sa labas. Ang boses ni Leonardo ay gumaralgal, puno ng pagnanasa na hindi kailanman narinig ni Tess para sa sarili niya. Sa labas ng pinto, ang nanginginig na kamay ni Tess ay nakahawak pa rin sa doorknob. Ang bawat salitang lumalabas sa loob ng kwarto ay parang mga matutulis na karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang pandinig. Dahan-dahang pinihit ni Tess ang pinto, umaasang mali ang kanyang hinala. Umaasang ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang masamang panaginip. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang katotohanang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng sarili nilang kama, sa ilalim ng mga kumot na siya mismo ang naglaba at nagayos, magkayakap si Leonardo at Clarice. Ang ultrasound paper na kanina pa hawak ni Tess ay unti-unting nalukot sa loob ng kanyang palad. Iyon sana ang kanyang huling pag-asa, ang munting buhay na magbubuklod sa kanilang mag-asawa. Ngunit sa harap ng mga katawang magkadikit, ang papel na yon ay naging isang walang kwentang dumi. Tess! Ang boses ni Leonardo ay nabitawan ang lahat ng giting nang makita ang asawa. Mabilis siyang bumangon, ngunit walang anumang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Tanging takot lamang na baka mawala ang kanyang reputasyon. Magpaliwanag ako. I'm sorry pero kailangan ko ang investment ni Clarice para maisalba ang pamilyang ito. Intindihin mo naman ako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Tess. Isalba ang pamilya? Sa pamamagitan ng pagtulog sa ibang babae habang pinapahiya niyo ako sa harap ng maraming tao? Ang kanyang boses ay mahina, parang isang hanging nagdadala ng kamatayan. Hindi pa man nakakasagot si Leonardo, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Doña Valeriana. Ang matandang babae ay hindi man lang nagulat sa nakita. Sa halip, lumapit siya kay Tess at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ng manugang. Ang sakit ng sampal ay walang-wala, kumpara sa sakit na nararamdaman ni Tess sa loob ng kanyang dibdib. Wala kang kwentang asawa! Sigaw ni Valeriana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi ka baog, hindi sana maghahanap ang anak ko sa iba. Palamunin ka lang sa bahay na ito at ngayon, dinamay mo pa ang pangalan ng aming restaurant sa kahihiyan mo. Layas. Ipapakuha ko na ang lahat ng gamit mo sa mga gwardiya. Sa gitna ng sigawan, naramdaman ni Tess ang isang matinding kurot sa kanyang puson. Ang panis na pagkaing sa pilitang ipinalunok sa kanya kanina ay tila naglalabas na ng lason. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw at ang mainit na likido ay nagsimulang dumaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Ang puting tela ng kanyang uniforme ay unti-unting nabahiran ng pulang kulay, ang kulay ng kanyang pangarap na unti-unting namamatay. Leonardo, ang anak natin. Bulong ni Tess habang pilit na humahawak sa gilid ng lamesa. Ngunit si Leonardo ay nakatayo lamang sa tabi ni Clarice, tila isang rebultong walang pakiramdam habang pinapanood ang sariling asawa na iunti-unting bumabagsak sa sahig. Walang anak, Tess, at wala na ring tayo, malamig na sabi ni Leonardo bago tuluyang tumalikod. Walang awang kinaladkad si Tess ng mga gwardya palabas ng mansyon. Sa gitna ng malakas na ulan, itinapon siya sa kalsada na parang isang basurang wala ng pakinabang. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang lumang notebook ng recipe ng kanyang ina, na mahigpit niyang niyayakap sa kanyang dibdib habang ang dugo ay patuloy na humahalo sa tubig ulan sa
Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa kanyang tahimik na paghagulgol. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim at ang tunog ng paligid ay unti-unting naglaho. Habang nakahiga sa malamig na kalsada, isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan bago siya tuluyang nawalan ng malay. Bakit sa dinami-rami ng taong minahal niya, ang mga ito pa ang nagbigay sa kanya ng ganitong klaseng kamatayan? Ang boses ng mga alon na humahampas sa pampang, ang unang tunog na gumising sa diwa ni Tess. Hindi ito ang malakas at mapanghusgang boses ni Doña Valeriana at hindi rin ang malamig na pananalita ni Leonardo. Ang hanging pumapasok sa bintana ay may dalang amoy ng asin at tuyong dahon, isang samyo na malayo sa masangsang na amoy ng panis na seafood sa Maynila. Dahan-dahang iminulat ni Tess ang kanyang mga mata. Puti ang kisame, ngunit hindi ito ang makinis at mamahaling semento ng mansyon. Ito ay gawa sa kawayan at nipa. Sa gilid ng kanyang higaan, nakaupo ang isang matandang lalaki na may malalim na mga gatla sa muka. Si Mang Isko. "Gising ka na pala, iha," mahinahong sabi ni Mang Isko habang iniaabot ang isang basong tubig. "Huwag kang biglang babangon. Mahina pa ang katawan mo matapos ang nangyari." Nanatiling tahimik si Tess. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang matinding hapo sa kanyang puson, isang paalala ng buhay na nawala sa kanya sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan na ngayon ay wala ng laman. Ang sakit ay hindi na lamang pisikal. Ito ay isang butas sa kanyang kaluluwa na tila hindi na kailanman mapupuno. "Nandito tayo sa Paraiso, Tess. Isang maliit na resort sa probinsya," paliwanag ni Mang Isko. "Kilala ko ang may-ari nito, si Don Emilio. Sinabi ko sa kanya na kailangan mo ng matitirhan at mapagtatrabahuhan. Huwag kang mag-alala, walang makakahanap sa iyo rito." Makalipas ang ilang araw, sa kabila ng panghihina, pilit na tumayo si Tess. Ayaw niyang maging pabigat. Nakilala niya si Don Emilio, isang matandang may busilak na puso na agad siyang tinanggap nang walang maraming tanong. Ngunit pinili ni Tess na itago ang kanyang tunay na kakayahan. Hindi niya sinabing siya ang utak sa likod ng tagumpay ng Salvacion Resto. Nagpresenta siyang maging tagahugas ng pinggan, isang trabaho kung saan maaari siyang manatili sa dilim, malayo sa pansin ng mga tao. Isang hapon, habang abala si Tess sa paglilinis ng mga malalaking kawa sa likod ng kusina, isang anino ang bumalot sa kanyang pwesto. Isang matikas na lalaki ang nakatayo roon, may hawak na mga blueprint at nakasuot ng seryosong muka. Si Gabriel, ang apo ni Don Emilio. "Bago ka ba rito?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Napansin ni Tess ang isang malaking pilat sa kanang kamay nito, isang sugat na tila iniingatan din ang sariling kwento. Tumangulang si Tess, hindi iniangat ang kanyang paningin. Sa sobrang kaba, bahagyang nadulas ang isang platong porselana mula sa kanyang kamay at nabasag ito sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ay tila nagpabalik sa kanya sa gabing itinapon siya sa kalsada. "Mag-ingat ka," sabi ni Gabriel. Akala ni Tess ay sisigawan siya nito, ngunit nang tignan niya ang mga mata ng lalaki, walang galit doon. Sa halip, nakita ni Tess ang pagtitig ni Gabriel sa kanyang mga braso na may mga pasa pa rin at ang kanyang mga matang puno ng hapis. Ang mga sugat na hindi nakikita ang pinakamahirap gamutin, pero hindi ibig sabihin noon ay dapat mong sirain ang mga gamit dito. Umalis si Gabriel, ngunit bago siya tuluyang lumayo, may iniwan siyang isang maliit na bagay sa tabi ng lababo, isang pakete ng Band-Aid at isang maliit na pamahid para sa pasa. Tahimik na pinanood ni Tess ang gamot. Sa loob ng maraming taon, sa piling ng mga salvasyon, ito ang unang pagkakataon na may isang taong nakapansin sa kanyang sakit nang hindi siya sinisisi. Nang sumapit ang gabi, nang tulog na ang lahat, pumasok si Tess sa kusina.
Hindi niya mapigilan ang sarili. Ang pagluluto, ang tanging paraan para makausap niya ang kanyang yumaong ina. Naglabas siya ng luya, tanglad at manok. Sa bawat hiwa at bawat paghalo, tila unti-unting kumakalma ang kanyang puso. Ang amoy ng mainit na sabaw ay bumalot sa buong kusina. Isang recipe na puno ng pagmamahal at alaala. Habang hinihigop ni Tess ang sabaw, hindi niya napansin na sa isang madilim na sulok ng kusina, nakatayo si Gabriel. Pinagmamasdan siya nito nang may halong paghanga at pagtataka. Ang simpleng tagahugas ng pinggan ay may hawak na sandok na tila isang reyna, at ang pagkaing niluto nito ay may samyong hindi kayang pantayan ng kahit sinong chef na nakilala niya. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Ang tunay na dahilan kung bakit siya naroon ay para kumuha lamang ng tubig. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng tila may itinatagong mahiwagang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagtama ang kanilang mga mata. "Sino ka ba talaga, Tess?" Mahinang tanong ni Gabriel. Hindi nakasagot si Tess. Ang tanging tunog na naririnig sa kusina ay ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa kanyang mata patungo sa malinis na sahig. Hindi lang ito basta sabaw, Tess. May kwento ang bawat patak nito. At ang kwentong iyon ay hindi galing sa isang hamak na tagahugas lamang ng pinggan. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng pagtiyak. Kinuha niya ang kutsara at muling tinikman ang natirang sabaw sa kaldero. Ang tamang balanse ng anghang ng luya at ang bango ng tanglad ay tila yumayakap sa kanyang pagkatao. Isang lasa na matagal na niyang hindi natitikman mula nang mawala ang kanyang sariling ina. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin kay Tess ay hindi na lamang puno ng kuryosidad. Mayroon na itong halo ng malalim na paggalang. Hindi nakasagot si Tess. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa mga hugasin, pilit na ibinabalik ang kanyang sarili sa pagiging anino. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano para sa gabing iyon. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Don Emilio. Pawisan at bakas, ang labis na pag-aalala sa kanyang mukha. Ipinaliwanag ng matanda na may dumating na isang malaking grupo ng mga dayuhang mamumuhunan na hindi nagpa-reserve, at ang dalawang natitirang kusinero ng resort ay biglang nag-walkout dahil sa pagkaantala ng kanilang sahod. Ang resort ay nasa bingit ng kahihiyan at walang magluluto para sa mga bisitang maaaring magsalba sa kanilang negosyo. Nakita ni Tess ang panginginig ng mga kamay ni Don Emilio. Sa sandaling iyon, ang takot na mabulgar ang kanyang pagkatao ay natalo ng kanyang likas na kabaitan. Hindi niya kayang makita ang matandang nagligtas sa kanya na malugmok sa kahihiyan. "Ako na po ang gagawa, Don Emilio." Ang boses ni Tess ay mahinahon ngunit may bagsak ng isang pinuno. Bago pa man makapagsalita si Gabriel sa pagtutol, kinuha na ni Tess ang puting apron at mahigpit itong itinali sa kanyang baywang. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko, ay biglang nagningning sa ilalim ng ilaw ng kusina. Sa sumunod na 2 oras, ang kusina ng paraiso ay naging saksi sa isang pambihirang sayaw. Si Tess ang naging konduktor ng bawat galaw. Inutusan niya si Gabriel na maghiwa ng mga sangkap, habang siya naman ang humahawak sa mga nagbabagang kawali. Walang maririnig na ingay ng pagtatalo. Tanging ang tunog lamang ng mga kutsilyo sa ibabaw ng kahoy na tadtaran at ang mahinang pag-usok ng mantika na humahalimulyak sa hangin. Sa bawat pagkakataon na magkakalapit ang kanilang mga braso habang nag-aabot ng mga sangkap, nararamdaman ni Tess ang init ng katawan ni Gabriel. Minsan ay hindi sinasadyang dumampi ang mga daliri ng lalaki sa kanyang kamay nang abutin nito ang isang mangkok. Ang kuryenteng dulot ng haplos na yon ay nagpadaloy ng init sa kanyang pisngi, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Nang mapansin ni Gabriel na nahihirapan si Tess sa pag-abot ng isang mabigat na kaldero,
Mabilis siyang lumapit sa likuran ng dalaga at binuhat ito. Sa ilang sandali, ang dibdib ni Gabriel ay halos dumikit sa likod ni Tess at ang bango ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng mga pampalasa ay tila nagpahinto sa mundo ni Tess. "You're doing great, Tess. Keep going," bulong ni Gabriel malapit sa kanyang tenga. Ang init ng hininga nito ay nagdulot ng kilabot sa kanyang balat. Ngunit ito ay isang kilabot na hindi nagdadala ng takot, kundi ng isang kakaibang seguridad. Naging matagumpay ang hapunan. Ang mga bisita ay labis na humanga sa pagkaing inihain, mga putahing lokal na binigyan ng bagong bihis at mas malalim na lasa. Pagkatapos ng serbisyo, habang naglilinis ng huling bahagi ng kusina, hindi mapigilan ni Gabriel na titigan si Tess. Ang dalaga ay pagod. May mga butil ng pawis sa kanyang noo, ngunit mukhang mas buhay kaysa sa unang araw na nakita niya ito. Kinuha ni Tess ang kanyang jacket sa gilid, ngunit sa bilis ng kanyang pagkilos, may isang maliit na plastic card ang nahulog mula sa kanyang bulsa at dumula sa ilalim ng lamesa. Mabilis itong pinulot ni Gabriel bago pa man makakilos si Tess. Napatigil ang tibok ng puso ni Tess nang makita ang kanyang lumang ID na hawak ni Gabriel. Doon, sa ilalim ng malakas na ilaw ng kusina, malinaw na nababasa ang pangalang Teresita Serafica at ang malaking logo ng Salvation Resto Group na may titulong Head of Operations. Tumingala si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na alam ni Tess na hindi na niya matatatakasan. "Teresita Salvacion, ikaw ang asawa ng tagapagmana ng pinakamalaking tsuoy niyahang sa Maynila? Bakit ka narito, Tess? At bakit ka nagtatago sa ilalim ng mga dumi at hugasin?" Isang maliit na pirasong plastik na naglalaman ng nakaraang pilit ibinabaon, ngunit heto at muling nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kusina. Nanlamig ang buong katawan ni Tess habang nakatingin sa kanyang ID na hawak ni Gabriel. Ang bawat letra ng kanyang pangalan, doon ay tila isang hatol na nagsasabing hindi siya maaaring tumakas sa kanyang anino. "Huwag mong itanong, Gabriel. Pakiusap." Ang boses ni Tess ay halos pabulong, puno ng takot na baka ang kapayapaang nahanap niya sa paraiso ay biglang maglaho. Mabilis niyang kinuha ang ID mula sa kamay ni Gabriel at tumakbo palabas ng kusina. Iniwan ang binata na lalong naguluhan sa kanyang nakita. Habang ang katahimikan ay bumabalot sa paraiso, ang kabaligtaran naman ang nangyayari sa Maynila. Sa loob ng marangyang kusina ng Salvation Resto, tanging ang tunog ng nagliliparang mga plato at ang galit na sigaw ni Doña Valeriana ang naririnig. Ang dating amoy ng masasarap na putahe ay napalitan ng amoy ng sunog na karne at mga reklamong hindi na matapos-tapos. "Ano ba itong inihahain niyo? Bakit ang tigas ng karne at ang alat ng sarsa? Nasaan ang utak niyo?" Sigaw ni Valeriana sa mga kusinero. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang binabasa ang mga negatibong review sa internet. Simula nang mawala si Tess, ang sining ng kanilang pagluluto ay tila naglaho na parang bula. Sa isang sulok, nakasandal si Clarice, abala sa pag-aayos ng kanyang kuko habang walang pakialam sa gulo. "Huminahon ka, Tita Valeriana. Nagtitipid lang tayo sa sangkap. Iyan ang tanging paraan para mabawi natin ang nawalang investment dahil sa palpak na selebrasyon nyo nung nakaraang buwan." "Nagtitipid o nagnanakaw ka?" bulong ni Leonardo na kapapasok lang sa opisina. Mukha siyang pagod, may mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Simula nang umalis si Tess, naging magulo ang kanyang buhay. Wala nang naghahanda ng kanyang mga gamit, wala nang nag-aayos ng kanyang schedule, at higit sa lahat, wala nang nagluluto ng pagkaing nagpapakalma sa kanyang isipan. "Don't start with me, Leonardo," matalas na sagot ni Clarice. "Kung hindi dahil sa akin, wala na kayong pambayad sa mga utang nyo. At tandaan mo, ikaw ang pumili sa akin kaysa sa boring mong asawa." Napatingin si Leonardo sa bakanting upuan sa opisina kung saan dati madalas maupo si Tess para tulungan siya sa mga papeles. Isang matinding kirot ng pangungulila ang biglang gumuhit sa kanyang dibdib.
Ngunit mabilis niya itong pinalitan ng galit. Sa kanyang isip, si Tess ang may kasalanan kung bakit sila nagkakaganito. Kung hindi sana ito naging maarte at tinanggap na lang ang pagkakamali, sana ay narito pa ito para ayusin ang lahat. Kailangan natin siya, pag-amin ni Valeriana habang hinilot ang kanyang sentido. Kailangan natin ang mga recipe ni Tess. Ang mga customer ay naghahanap ng lasa niya. Leonardo, nasaan na ang private investigator na kinuha mo? Hanapin mo ang babaeng yon. Kaladkarin mo siya pabalik dito kung kailangan. Hindi nagtagal. Tumunog ang cellphone ni Leonardo. Isang mensahe mula sa investigador ang dumating, kalakip ang ilang mga litrato. Habang tinitingnan ni Leonardo ang mga larawan sa kanyang screen, ang kanyang mga kamao ay unti-unting naghigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Doon, sa gitna ng isang simpleng resort sa tabing dagat, nakita niya si Tess, ngunit hindi ito ang Tess na kilala niya na laging nakayuko at malungkot. Sa litrato, nakangiti si Tess habang nakikipag-usap sa isang matandang lalaki. At sa isa pang larawan, nakita niya si Tess na tila may tinitingnang lalaki nang may paghanga. Isang matikas na lalaki na nakatayo sa tabi nito. Sino ang lalaking ito? Bulong ni Leonardo, ang kanyang boses ay puno ng selos at pag-aari. Ang ideya na ang babaeng itinapon niya ay masaya na sa piling ng iba ay parang isang sampal na mas masakit pa sa anumang paratang. Nakita mo na ba siya? Tanong ni Valeriana, lumapit para tingnan ng screen. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Aba, mukhang nakahanap agad ng bagong malalapitan ng basurang iyon. Leonardo, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa probinsyang yan. Hindi pwedeng maging masaya siya habang ang negosyo natin ay bumabagsak. Akin ang mga recipe niya at akin ang buhay niya hanggat hindi pa siya bayad sa utang na loob niya sa pamilyang ito. Habang ang sasakyan ng mga salbasyon ay nagsisimulang lumisan sa Maynila patungo sa direksyon ng Paraiso, isang madilim na ulap ang tila nagbabadyang muling bumalot sa bagong buhay ni Tess. Hindi mo kailangang magtago sa dilim, Tess. Dito sa Paraiso, ang mga bituin ay hinahangaan dahil sa kanilang ningning, hindi dahil sa kanilang lihim. Ang boses ni Don Emilio ay parang isang banayad na haplos ng hangin sa gitna ng mainit na hapon. Nakaupo sila sa beranda ng resort, tanawang asul na dagat na tila walang hanggan. Matapos ang matagumpay na hapunan kagabi, hindi na hinayaan ng matanda na bumalik si Tess sa paghuhugas ng pinggan. Sa harap ni Tess ay may nakalatag na isang bagong uniforme, malinis, puti, at may nakaborda na pangalan niya bilang executive chef at co-manager ng Paraiso. Natatakot po ako, Don Emilio. Pag-amin ni Tess, ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang tela ng uniforme. Ang pangalang nakalagay sa ID na iyon. Iyon ang babaeng winasak at itinapon. Hindi ko alam kung kaya ko nang maging higit pa sa isang anino. Ang anino ay nawawala kapag tumama ang liwanag, Tess. At ikaw ang liwanag na kailangan ng lugar na ito. Sagot ng matanda, bago siya iniwan para bigyan siya ng oras na mag-isip. Nang sumapit ang gabi, naglakad si Tess sa dalampasigan para hanapin ang katahimikan. Doon, nakita niya si Gabriel na nakaupo sa isang malaking troso, nakatingin sa malayo. Huminto si Tess sa tabi nito, nararamdaman ang lamig ng buhangin sa kanyang mga paa. Hindi ko ipagsasabi ang nakita ko. Unang pambungad ni Gabriel, hindi tumitingin sa kanya. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako bilib sa titulong Head of Operations na nakalagay sa ID mo. Mas bilib ako sa paraan ng paghawak mo ng kutsilyo kagabi. May pagmamahal, may respeto sa bawat sangkap. Ibang-iba sa mga taong kilala ko sa Maynila, na pera lang ang iniisip. Naupo si Tess sa tabi ni Gabriel. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unting bumukas ang pintuan ng kanyang puso. Ipinagtapat niya ang lahat. Ang mga taon ng pagtitiis, ang mga gabing walang tulog, para sa isang pamilyang hindi siya itinuring na tao.
At ang pinakamasakit sa lahat, ang pagkawala ng kanyang anak. Sa gitna ng ulan, hindi niya idinepensa ang kanyang sarili. Hinayaan lang niyang dumaloy ang mga salita, kasabay ng tahimik na pagpatak ng kanyang mga luha. Inaasahan ni Tess na makakakita siya ng awa sa mga mata ni Gabriel, isang bagay na ayaw niyang maramdaman mula sa iba. Ngunit nang lumingon si Gabriel, ang nakita niya ay purong paghanga. "Tess, tingnan mo ako," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay masuyong pautos. "Hindi ka sinira ng mga salbasyon. Pinakawalan ka nila para mahanap mo ang tunay mong sarili. Ang bawat sugat mo ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay mga marka ng isang taong lumaban at nanalo. You are not broken, Tess. You are finally free." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tess ang isang kakaibang seguridad na hindi niya naramdaman kay Leonardo sa loob ng maraming taon. Si Gabriel ay hindi nangangako ng mga bituin, ngunit ang kanyang presensya ay parang isang matibay na pader na handang sumalag sa anumang bagyo. Habang naglalakad sila pabalik sa resort, biglang umihip ang isang malakas na hangin. Napayakap si Tess sa kanyang sarili dahil sa lamig. Nang hindi nagsasalita, hinubad ni Gabriel ang kanyang jacket at maingat na isinampay ito sa mga balikat ni Tess. Sa sobrang lapit nila, amoy ni Tess ang bango ng sabon at ang init ng balat ni Gabriel. Bahagyang tumama ang likod ng kamay ni Gabriel sa leeg ni Tess habang inaayos ang jacket. Isang maliit na haplos na nagpadulas ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. "Salamat, Gabriel," bulong ni Tess. Ang kanyang mukha ay nag-init sa kabila ng lamig ng gabi. "Kahit kailan, Tess. Kahit kailan," sagot ng binata nang may malalim na kahulugan. Ngunit sa di kalayuan, sa madilim na bahagi ng kalsada patungo sa resort, isang kotseng may madidilim na salamin ang dahan-dahang huminto. Ang tunog ng makina nito ay halos hindi marinig, ngunit ang panganib na dala nito ay abot tanaw na. Sa loob ng sasakyan, isang pares ng mga matang puno ng inggit at galit ang nakamasid sa bawat galaw ni Tess at Gabriel. Ang katahimikan ng paraiso ay tila isang babala. Ang liwanag na nahanap ni Tess ay muling susubukin ng kadilimang pilit niyang tinatakasan. Ang katahimikan ng hapon sa paraiso ay biglang binalot ng isang tunog na hindi nababagay sa banayad na agos ng dagat. Ang matutulis at mabilis na paghampas ng mga takong sa sahig na gawa sa kahoy. Ang bawat hakbang ay tila isang babala, malamig at walang pakundangan. Sa loob ng dining hall, napatigil si Tess sa pag-aayos ng mga bulaklak. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis, isang pamilyar na takot ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa hangin ay sapat na para makilala ang babaeng sumira sa kanyang buhay. So, totoo nga ang balita. Ang dating tagahugas ng pinggan ng salbasyon ay isa na palang ganap na chef dito sa liblib na lugar na ito. Ang boses ni Clarice ay puno ng pangungutya habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang suot na sunglasses. Kasunod niya ang isang lalaking may hawak na notebook at ballpen, isang kilalang food critic mula sa Maynila. Nagpanggap silang mga ordinaryong turista, ngunit ang bawat tingin ni Clarice sa paligid ay puno ng panlalait. Ikinubli ni Tess ang panginginig ng kanyang mga kamay sa likod ng kanyang apron. "Ano ang ginagawa niyo rito, Clarice?" "Don't be so defensive, Tess. Nandito kami para tikman ang sinasabi nilang milagro ng paraiso," sagot ni Clarice bago naupo sa gitna ng hall. "Pero sa tingin ko, hindi milagro ang makikita namin, kundi mga ninakaw na recipe mula sa pamilya Salvacion. Let's be honest, Tess, wala ka namang alam gawin kundi ang manggaya, di ba?" Nagsimulang magbulungan ang ilang mga tauhan ng resort. Ang bawat salita ni Clarice ay parang lason na unti-unting kumakalat sa hall. Ramdam ni Tess ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang mga alaala ng gabing sininghalan siya sa harap ng maraming tao ay muling nagbalik.
Ngunit bago pa man makasagot si Tess, isang mabigat na hakbang ang narinig mula sa kusina. Lumabas si Gabriel. Suot ang kanyang puting chef's jacket. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na haligi na hindi matitinag ng anumang hangin. Lumapit siya sa mesa ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng awtoridad. Sa resort na ito, ang mga bisita ay pinagsisilbihan ng may respeto. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may talim na nakakapanginig. Ngunit ang mga taong ang tanging dala ay ingay at maling paratang ay hindi kabilang sa mga bisitang iyon. Kung nandito kayo para kumain, manahimik kayo. Kung nandito kayo para manggulo, maluwag ang pinto para sa inyo. Sino ka ba sa akala mo? Bulyaw ni Clarice, ang kanyang muka ay namula sa hiya. Ako ang may-ari ng kusinang ito. Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit kay Tess. At ang babaeng iniinsulto mo ay ang pinakamagaling na chef na nakilala ko. Ang kanyang mga recipe ay galing sa puso. Isang bagay na hinding-hindi nyo maiintindihan dahil ang alam nyo lang ay ang kumuha ng hindi sa inyo. Naiwang tulala, si Clarice. Lalo siyang napahiya nang magsimulang kumain ng kasama niyang food critic. Sa bawat subo ng lalaki, tumatango ito at nagsusulat ng mabilis sa kanyang notebook, halatang labis na humahanga sa lasa ng pagkaing inihanda ni Tess. This is extraordinary, sabi ng critic. Hindi man lang tiningnan si Clarice. The balance of flavors is something I haven't tasted in years. This is definitely not a copy. It's an evolution. Dahil sa galit, padabog na tumayo si Clarice at lumabas ng dining hall. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, pasimple niyang kinuha ang maliit na lalagyan ng sarsa mula sa mesa at itinago ito sa kanyang bag. Sa loob ng hall, naiwang nanginginig pa rin si Tess. Nararamdaman niya ang pagbigat ng kanyang hininga. Sa ilalim ng lamesa, kung saan hindi nakikita ng iba, naramdaman ni Tess ang isang mainit at malaking kamay na humawak sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hinawakan siya ni Gabriel ng mahigpit, isang hawak na nagsasabing hindi siya mag-isa. Ang init ng kamay ni Gabriel ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa kanyang naghuhumiyaw na puso. Huwag kang matakot, Tess. Dito patakot, Tess. Nandito ako. Bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Tess. Sa labas ng resort, mabilis na pumasok si Clarice sa kanyang sasakyan at kinuha ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nag-iisip ng susunod na hakbang. Hello, Tita Valeriana. Nakita ko na ang aso nyo at nagniningning siya rito. Pero huwag kayong mag-alala. Nakuha ko ang sample ng ginagawa niya. Oras na para simulan ang Plan B. Sisiguraduhin nating bago matapos ang linggong ito, abo na lang ang matitira sa paraiso na yan. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng sasakyan ay naiwan sa hangin. Dala ang isang banta na hindi lamang sisira sa resort, kundi pati na rin sa katahimikang pilit na binuo ni Tess. Ang dilim ay hindi laging nagtatago ng sikreto. Kung minsan, ito ang nagsisilbing tabing para sa mga gawaing sadyang nakakasira ng buhay. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan sa daungan, ilang mga anino ang mabilis na kumilos. Ang tunog ng pagbuhos ng likido sa mga lalagyan ng sariwang huli na isda ay hindi narinig ng sinuman. Ngunit ang lason na dala nito ay sapat na para patayin ang kabuhayan ng mga mangingisda. At ang dangal ng resort, natatanggap nito. Kinabukasan sa paraiso, ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng ligaya, kundi isang matinding kaba. Isang malaking kasalan ang nakatakdang ganapin sa hapon, at ang mga bisita ay inaasahang matitikman ang pinakamahusay na seafood platter na ipinangako ni Tess. Ngunit nang dumating ang mga truck ng supply, ang bumungad kay Mang Isko ay ang amoy ng kamatayan. Ang lahat ng mga isda at hipon ay hindi na maaaring ipakain. Ang mga ito ay sadyang nilason bago pa man makarating sa resort. Anong gagawin natin, Tess? 10 ang mga lamesa at sa loob ng 3 oras
ay magsisimula na ang reception. Ang boses ni Don Emilio ay puno ng desperasyon habang nakatingin sa mga tauhang nagsisimulang magpanik. Ang bride ay naririnig na humahagulgol sa kanyang kwarto, natatakot na ang pinakaimportanteng araw ng kanyang buhay ay mauuwi sa isang malaking kapalpakan. Ramdam ni Tess ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Parang bumalik siya sa gabing sininghalan siya ni Valeriana dahil sa panis na pagkain. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mag-isa. Naramdaman niya ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat, isang hawak na matatag at puno ng tiwala. Tess, tumingin ka sa akin, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng anumang takot. Hindi ang isda ang dahilan kung bakit sila pumunta rito. Pumunta sila dahil sa luto mo. Mayroon pa tayong mga sariwang gulay mula sa sakahan at ang mga karneng bagong katay kaninang umaga. Gamitin mo ang utak mo, Tess. I trust you. Huminga ng malalim si Tess. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang apoy. Apoy na matagal nang hindi nakikita ng sinuman. Mang Isko, dalhin niyo ang lahat ng gulay at karneng mayroon tayo sa kusina. Gabriel, kailangan ko ng tulong mo sa pag-aayos ng apoy. Hindi natin kailangan ng dagat para magbigay ng masarap na pagkain. Ibibigay natin sa kanila ang lasa ng lupa at ng ating pagsisikap. Sa loob ng 2 oras, ang kusina ng paraiso ay naging isang larangan ng digmaan. Si Tess ay parang isang general na nagbibigay ng mga utos ng may katiyakan. Sa halip na seafood, lumikha siya ng mga putaheng mula sa sariwang ani, mga gulay na niluto sa gata na may kakaibang pampalasa at karneng pinalambot sa mga halamang gamot na siya mismo ang nagtanim sa likod ng resort. Sa gitna ng init at usok, naramdaman ni Tess ang pagtulo ng pawis sa kanyang noo. Muntik nang pumasok sa kanyang mga mata. Bago pa man niya maitaas ang kanyang kamay, lumapit si Gabriel. Gamit ang isang malinis na bimpo, marahang pinunasan ni Gabriel ang pawis sa mukha ni Tess. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng kaguluhan, isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. You are brilliant, Tess. Mahinang bulong ni Gabriel bago muling bumalik sa pagtulong. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng bagong lakas sa dalaga. Isang lakas na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Leonardo. Naging matagumpay ang kasalan. Ang mga bisita ay napatayo sa sarap ng pagkaing inihain. Ang kakaibang twist ng menu ay naging usap-usapan. At ang bride na kanina ay umiiyak ay lumapit pa kay Tess para magpasalamat nang may mga luha ng tuwa. Sa kabila ng pagsasabotahe, nanalo si Tess. Ngunit sa likod ng malaking dining hall, malapit sa mga anino ng mga puno ng niyog, isang tauhan ng resort ang pasimpleng lumapit sa isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa dilim. Isang bintana ang dahan-dahang bumaba at isang makapal na sobre na puno ng pera ang iniabot sa kanya mula sa loob. Siguraduhin mong malalaman nila kung sino ang may-ari ng sasakyang ito, sabi ng isang boses mula sa loob. Isang boses na kilalang-kilala ni Tess. Kinabukasan, habang naglilinis si Tess sa harap ng resort, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Bumaba ang isang matikas na lalaki na may suot na salamin. Kasunod, ang isang matandang babaeng nakasuot ng itim na belo at may bitbit na pagmamataas na tila sa kanya ang buong mundo. Napatigil si Tess. Ang walis na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa buhangin. Nakatayo sa kanyang harapan ang kanyang nakaraan, si Leonardo at Doña Valeriana. Ang kanilang presensya ay tila isang lason na muling nagpapadilim sa asul na langit ng paraiso. Ang bawat hakbang ni Doña Valeriana sa semento ng paraiso ay tila isang pag-angkin sa lupang hindi naman sa kanya. Ang tunog ng kanyang marangyang baston na tumatama sa sahig ay sadyang ginawa para makuha ang atensyon ng lahat.
Sa likod niya, si Leonardo ay nakatayo ng may halong pag-aalinlangan at pagmamataas. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Tess na tila isang ari-arian na nawala at ngayon ay nahanap na muli. Huwag mo kaming paghintayin sa ilalim ng init ng araw, Tess. Wala ka bang balak na papasukin ang iyong pamilya? Ang boses ni Valeriana ay puno ng kapangyarihan. Ang bawat salita ay may dalang lason ng pagpapanggap. Dahan-dahang itinuwid ni Tess ang kanyang tindig. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang makita nila ang kanyang kahinaan. Wala akong pamilyang kilala na dumarating ng walang paanyaya at may dalang masasamang balak, Doña Valeriana. Isang matalim na tingin ang ibinigay ng matanda. Pumasok sila sa loob ng dining hall nang hindi nagpapaalam. Pinalibutan ng kanilang mga bodyguard ang bawat sulok. Umuwi ka na, Tess. Pinapatawad na kita sa lahat ng paglalayas at pagmamatigas mo. Kailangan ka na ng asawa mo at kailangan ka na ng pamilya. Salvasyon. Pinapatawad? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tess. Para sa anong kasalanan? Para sa pagpapakain niyo sa akin ng panis na pagkain? Para sa pagpapabaya niyo habang nawawala ang anak ko? O para sa pagtatapon niyo sa akin sa kalsada na parang basura? Huwag kang mapagmataas! Sigaw ni Valeriana, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Kalimutan mo na ang mga iyon. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Sino ang nagbayad ng hospital bills ng nanay mong namatay sa hirap? Sino ang nagbigay sa iyo ng marangyang buhay na hinding-hindi mo mararanasan kung nanatili kang isang hamak na tagapagluto sa kalye? Ang mga recipe na ginagamit mo rito, ninakaw mo sa amin. Iyan ay pag-aari ng salvasyon. Sa gitna ng sigawan, lumapit si Leonardo kay Tess. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng dalaga. Ang kanyang boses ay naging malambing sa paraang alam ni Tess na laging ginagamit nito kapag may kailangan. Tess, please, bumalik ka na. Hihiwalayan ko na si Clarice. Napatunayan ko na ikaw lang ang kailangan ko. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Ang restaurant natin ay bumabagsak, Tess. Ikaw lang ang makakapagsalbab sa amin. Hinawi ni Tess ang kamay ni Leonardo nang may pandidiri. Hindi ako recipe book na babalikan niyo lang kapag wala na kayong makain, Leonardo. At lalong hindi na ako ang tangang asawa mo na laging nakayuko sa bawat sampal ng nanay mo. Ang recipe na sinasabi niyo ay galing sa aking ina. Isang bagay na hinding-hindi niyo kailanman magiging pag-aari dahil wala kayong puso. Idedemanda kita, banta ni Valeriana habang dinuduro si Tess. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan sa pagnanakaw ng intelektual na pag-aari ng aming kumpanya. Wala kang laban sa amin, Tess. Isang kumpas ko lang, abo na ang resort na ito. Sa kabila ng matitinding salita at pananakot, nanatiling kalmado si Tess. Huminga siya ng malalim at tumingin sa isang waiter na nakatayo malapit sa kanila. Itoy, bigyan mo sila ng 2 basong tubig. Utos ni Tess nang may malamig na katiyakan. Mukhang uhaw na sila sa atensyon at sa tagumpay ng ibang tao. At pagkatapos nilang uminom, ihatid niyo sila sa labas. Tapos na ang oras ng pagbisita. Ang katahimikan sa hall ay tila sumasabog. Hindi makapaniwala si Valeriana sa narinig. Ang dating basahan na tinatapakan niya ay marunong na ngayong lumaban ng may dangal. Bago umalis, tumigil si Valeriana sa tapat ng pinto at lumingon sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang mga mata ay puno ng maitim na balak. Huwag niyo silang tantanan. Gusto ko ang orihinal na notebook ng mga recipe niya ngayong gabi. Kunin niyo yon sa kahit anong paraan. Kung manlaban siya, huwag kayong mag-atubiling saktan siya. Ipakita niyo sa kanya kung ano ang mangyayari sa mga taong nakakalimot sa kanilang pinanggalingan. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng kanilang sasakyan ay nag-iwan ng isang mabigat na ulap sa paraiso. Alam ni Tess na ito pa lamang ang simula ng isang mas matinding digmaan. Isang digmaang hindi na lang tungkol sa mga recipe, kundi tungkol sa kanyang kalayaan
at kaligtasan. Ang kadiliman ng hating gabi sa paraiso ay tila isang mabigat na kumot na may dalang panganib. Sa loob ng kanyang maliit na kwarto, mahimbing na natutulog si Tess. Yakap-yakap ang lumang notebook ng kanyang ina, ang tanging kayamanan na hindi kailanman mananakaw ng mga salvasyon. Ngunit ang katahimikan ay biglang bumasag nang marinig ang marahang pag-angat ng bintana sa gilid ng silid. 2 anino ang mabilis na pumasok. Hindi sila gumagawa ng ingay, ngunit ang amoy ng sigarilyo at pawis ay sapat na para magising ang diwa ni Tess. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang lalaki na pilit kinukuha ang notebook mula sa kanyang mga bisig. "Huwag! Bitawan niyo yan!" Sigaw ni Tess. Ang kanyang boses ay puno ng takot at determinasyon. Mahigpit niyang niyakap ang notebook, tumangging bumitaw kahit na pilit siyang hinihila ng lalaki. Dahil sa inis, itinulak ng isa sa mga goon si Tess ng may lakas. Nawalan ng balanse ang dalaga at tumalsik patungo sa gilid ng kanyang cabinet. Muntik nang tumama ang kanyang sentido sa matulis na kanto ng kahoy, ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak, ang pinto ng kanyang kwarto ay bumukas ng may matinding lakas. Si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa kailanman nakikita ni Tess. Hindi na nagsalita ang binata. Mabilis siyang sumugod at sa loob ng ilang segundo, ang 2 lalaki ay nakahandusay na sa sahig, namimilipit sa sakit matapos tikman ang bigat ng mga kamao ni Gabriel. Walang ingay ng baril, walang dugong dumanak, tanging ang tunog lamang ng mabibigat na paghinga at ang takot sa mga mata ng mga manloloob. "Umalis kayo bago ko pa makalimutang tao kayo." Ang asik ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpayanig sa buong kwarto. Mabilis na tumakas ang 2 lalaki, iniwan ang kanilang mga gamit sa sobrang pagmamadali. Naiwang nanginginig si Tess sa sahig. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy nang hindi mapigilan. Ang takot na muntik na naman siyang mawalan ng lahat ay bumalot sa kanyang pagkatao. Sa isang mabilis na pagkilos, lumapit si Gabriel at naupo sa tabi niya. Nang walang pag-aalinlangan, binalot ni Gabriel si Tess sa kanyang mga bisig, maingat at mahigpit. "Ligtas ka na, Tess. Nandito ako. I'm here. Pakiusap. Tumigil ka na sa pag-iyak." Bulong ni Gabriel. Ibinabaon ni Tess ang kanyang mukha sa dibdib ni Gabriel. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki at ang init na nagpapakalma sa kanyang nanginginig na katawan. Sa mga bisig ni Gabriel, naramdaman ni Tess ang isang uri ng pag-ibig na hindi nanghihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na handang maging kalasag sa gitna ng digmaan. Habang hinihimas ni Gabriel ang buhok ni Tess, napansin niya ang isang cellphone na nahulog ng isa sa mga lalaki. Kinuha niya ito at tiningnan ang mga huling mensahe. Ang kanyang mga panga ay naghigpit nang mabasa ang pangalan ng nagpadala. Isang mensahe mula kay Doña Valeriana. "Kunin ang notebook. Kung manlaban, huwag ititira. Hayop silang lahat." Bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit sa isiping muntik nang mawala si Tess sa kanya. Ngunit bago pa man sila makahinga ng malalim, isang nakakabinging tunog ng fire alarm ang umalingaw-ngaw sa buong resort. Ang asul na kalangitan ng paraiso ay biglang napalitan ng kulay kahel at itim na usok na nanggagaling sa kabilang gusali. Sa bodega, kung saan mahimbing na natutulog si Don Emilio. "Gabriel! Si Lolo!" Sigaw ni Tess. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Mabilis silang tumayo, ngunit ang apoy ay mabilis na kumakalat, tila may sariling buhay. Sa screen ng cellphone na hawak ni Gabriel, may isang unread message pa na kakadating lang. "Plan B na tayo. Sunugin ang matanda." Ang init ng apoy ay tila isang galit na halimaw na lumalamon sa bawat piraso ng kahoy at alaala sa bodega ni Don Emilio. Ang makapal at itim na usok ay bumabalot sa hangin.
Dahilan para maging mahirap ang paghinga at ang pagkakakilanlan sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tess si Gabriel na hindi nag-atubiling sumugod sa gitna ng naglalagablab na gusali. "Gabriel! Huwag!" Sigaw ni Tess. Ang kanyang boses ay napaos sa takot. Ngunit ang binata ay tila hindi na nakarinig. Para kay Gabriel, si Don Emilio ang tanging pamilyang natitira sa kanya at hindi niya hahayaang makuha ito ng kasamaan ng mga salvasyon. Sa loob ng ilang minuto na tila tumagal ng ilang taon para kay Tess, bawat segundo ay puno ng panalangin. Ang tunog ng mga bumabagsak na bubong at ang init na humahapdi sa balat ay tila isang impyernong pilit na sumisira sa kanilang paraiso. Ngunit sa wakas, lumabas si Gabriel mula sa umuusok na pinto. Pasan-pasan ang nanghihinang katawan ni Don Emilio. Ang parehong mukha nila ay nababalutan ng uling at ang kanilang mga damit ay bahagyang may mga butas dahil sa mga talsik ng apoy, ngunit sila ay buhay. Nang mailapag si Don Emilio sa ligtas na lugar, mabilis na lumapit si Tess. Ang matanda ay hirap sa paghinga, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling gising. Sa gitna ng kanyang pag-ubo, hinawakan ni Don Emilio ang kamay ni Tess at ni Gabriel. "Hindi lang ito basta sunog," mahinang sabi ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at lungkot. "Alam ko kung bakit nila ginagawa ito. 20 taon na ang nakakalipas, ang pamilya Salvacion ay nagsimula. Sa isang malaking kasinungalingan, ang lupang kinatitirikan ng kanilang unang restaurant sa Maynila ay sa akin. Ninakaw nila yon sa pamamagitan ng mga pekeng dokumento habang ako ay nasa labas ng bansa. Inakala nilang patay na ako. Inakala nilang wala na akong laban." Napatigil si Tess. Ang katotohanang narinig niya ay mas mapait pa sa usok na nalalanghap niya. Ang yaman at kapangyarihan na ipinagmamalaki ni Doña Valeriana ay nakatayo pala sa pundasyon ng pagnanakaw at panlilinlang. "Oras na para tapusin ito, Don Emilio," sabi ni Gabriel. Ang kanyang panga ay naghigpit habang tinitingnan ang nasusunog na bodega. "Hindi na tayo tatakbo." Matapos matiyak na ligtas na ang matanda sa ilalim ng pangangalaga ng mga tauhan, dinala ni Tess si Gabriel sa isang tabi para gamutin ang mga galos nito. Kinuha ni Tess ang isang malinis na tela at dahan-dahang pinunasan ang sugat sa braso ni Gabriel. Ang bawat haplos ni Tess ay puno ng pag-iingat at pagsisisi. Tila ba sinisisi niya ang sarili sa panganib na dinala niya sa buhay ng binata. "Let me help you, Gabriel. Pakiusap, mag-iingat ka sa susunod." Bulong ni Tess. Hindi niya namamalaya na muling tumulo ang kanyang mga luha. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Tess para patigilin ito sa pagpunas. Ang kanilang mga mukha ay sobrang lapit. Nararamdaman ang mabilis na paghinga ng bawat isa. Sa gitna ng amoy ng usok at ng dilim ng gabi, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang kislap ng kanilang mga mata. Dahan-dahang iniyuko ni Gabriel ang kanyang ulo at ipinatong ang isang magaang at matamis na halik sa noo ni Tess. Isang halik na sumisimbolo ng pangako. Isang pangakong hindi siya bibitaw hanggat hindi natatapos ang lahat. "Hinding-hindi kita iiwan, Tess. Hinding-hindi kita pababayaan," sabi ni Gabriel nang may malalim na emosyon. Sa sandaling iyon, dumating si Mang Isko na may dalang isang makapal na envelope na kakadating lang mula sa Maynila. Ang mukha ni Mang Isko ay puno ng pagmamadali. "Tess, Gabriel, tignan niyo ito," sabi ni Mang Isko habang iniaabot ang mga dokumento. "May balita mula sa loob ng mansyon. Bukas na bukas, magdedeklara ng pagkalugi o bankruptcy ang Salvacion Resto Group para takasan ang lahat ng kanilang utang at mga kaso. At ang mas malala, nakaplano na ang pagtakas ni Clarice papuntang ibang bansa bukas ng gabi. Dala ang lahat ng natitirang pera ng kumpanya." Nagkatinginan sina Tess at Gabriel. Ang orasan ay nagsimula ng tumakbo. Kung hindi nila mapipigilan ang pagtakas ni Clarice at ang pekeng bankruptcy, hinding-hindi na nila makukuha ang hustisyang
matagal nang ninakaw sa kanila. Tatakas sila. Bulong ni Tess, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa determinasyon. Ngunit hindi natin sila hahayaang makawala ng ganun-ganun lang. Ang bawat pagkakamali ay may kabayaran. At sa pagkakataong ito, ang paniningil ay nagsimula na ng hindi nila namamalayan. Sa loob ng opisina ni Don Emilio, ang liwanag ng isang laptop ang tanging tumatanglaw sa seryosong mukha ni Tess at Gabriel, gamit ang mga ebidensyang nakuha mula sa cellphone ng mga goon at ang mga dokumentong dinala ni Mang Isko. Nagsimula silang magpadala ng mga lihim na mensahe sa mga pangunahing investors ni Clarice. Hindi lang tayo basta magsusumbong, Tess, sabi ni Gabriel habang mabilis na nagtitipa sa keyboard. Ipakikita natin sa kanila kung paano sila ginagawang tanga ng babaeng pinagkatiwalaan nila. Kapag nalaman nilang ang perang ipinampuhunan nila ay napupunta lang sa pagtatakip ng mga utang ng salvasyon, sila mismo ang lulupig sa kanya. Sa Maynila, sa loob ng isang marangyang kondominium, balisa si Clarice. Mabilis niyang isinisilid ang kanyang mga alahas at mga bundle ng pera sa isang malaking maleta. Ang tunog ng kanyang telepono na hindi tumitigil sa pagring ay tila isang hudyat ng papalapit na panganib. Ngunit bago pa man siya makalabas ng pinto, ang tunog ng sunod-sunod na katok na tila gigibain ang kanyang pintuan ang nagpahinto sa kanya. Clarice Monteverde, lumabas ka riyan. Nasaan ang pera namin? Ang sigaw ng mga galit na investors sa labas ay umalingaw-ngaw sa buong hallway. Napagtanto ni Clarice na wala na siyang takas. Ang bawat labas ng gusali ay binabantayan na ng mga taong niloko niya. Dahil sa takot na mabugbog o makulong ng walang kasama, isang maitim na plano ang nabuo sa isip ni Clarice. Kung babagsak siya, sisiguraduhin niyang kasama niya ang pamilya Salvacion. Sa isang mabilis na pagkilos, tinawagan niya ang isang sikat na reporter sa telebisyon. Gusto kong magsalita. Isiniwalat ko ang lahat. Nanginginig na, sabi ni Clarice sa telepono. Lahat ng tungkol sa panis na pagkaing ipinapakain sa Salvation Resto, ang mga pekeng resibo, at ang lahat ng panggigipit sa mga tauhan, lahat iyon ay utos ni Doña Valeriana Salvacion. Ako ay biktima lang din ng kanilang kasamaan. Samantala, sa opisina ng Salvacion, lito at desperado si Leonardo. Sinubukan niyang puntahan si Clarice, umaasang may matitira pa silang paraan para maisalba ang kanilang kumpanya. Ngunit nang makita niya ang babaeng dati ay pinili niya kaysa kay Tess. Ang tanging bumungad sa kanya ay ang purong pandidiri. Ano pang ginagawa mo rito, Leonardo? Asik ni Clarice habang hinihintay ang pagdating ng press. Wala na kayong silbi sa akin. Isang walang kwentang lalaki ka na hindi man lang kayang protektahan ang sariling asawa. Paano pa kaya ang kumpanyang ito? Umalis ka na. Bago pa kita maisama sa mga isusuka ko sa balita. Naiwang tulala si Leonardo. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat sakripisyo ni Tess na dati ay binaliwala niya ay tila isa-isang bumabalik sa kanyang alaala. Ngunit ang bawat alaala ay may dalang hapdi. Sa paraiso, nanatiling payapa ang paligid sa kabila ng gulo sa Maynila. Sa loob ng kusina, tahimik na naghihiwa ng sibuyas si Tess. Walang anumang bakas ng galit o pagmamadali sa kanyang mga kilos. May isang banayad na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinakikinggan ang balita sa radyo tungkol sa pagkabulgar ng mga anomalya sa Salvacion. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi niya. Pinagmamasdan ang bawat galaw ni Tess. Hindi ka ba natutuwa? Nagtatagumpay na tayo. Hindi ito tungkol sa tuwa, Gabriel, sagot ni Tess nang hindi tumitigil sa paghihiwa. Ito ay tungkol sa kapayapaan. Sa bawat hiwa ko ng sibuyas na ito, nararamdaman ko ang paglaya ko mula sa kanila. Wala nang luha para sa galit, tanging luha na lang dahil sa sibuyas. Isang golden moment ang namagitan sa kanila, isang sandali, kung saan ang katarungan ay hindi na kailangang isigaw, kundi nadarama sa katahimikan ng isang maayos na buhay. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang.
Isang tauhan ng resort ang tumakbo papasok. May hawak na tablet. Chef Tess! Chef Gabriel! Tignan niyo ito! Nag-live sa social media si Doña Valeriana. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Doña Valeriana. Ang kanyang buhok ay medyo gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha ng buwaya. Nagpapanggap siyang biktima. Sinasabing ninakaw ni Tess ang lahat ng lihim ng kumpanya at pinagtutulungan siya ng mga kaaway para sirain ang kanyang dangal. Tess, anak ko, alam kong naririnig mo ito, sabi ni Valeriana sa video habang humahagulgol. Patawarin mo ako kung nagkulang ako, pero huwag mo kaming sirain ng ganito. Magpapatawag ako ng press conference bukas para sabihin ang katotohanan tungkol sa pagnanakaw mo sa amin. Ang video ay mabilis na nag-viral at ang mga komento ng mga tao ay nagsisimulang magbago. May mga naniwala, may mga nagalit kay Tess. Ang huling alas ni Valeriana ay ang paggamit ng emosyon at pagiging matanda para makuha ang simpatya ng publiko. Gagamitin niya ang huling barahan niya, bulong ni Gabriel. Ang pagiging biktima. Napatitig si Tess sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit determinado. Ang laban ay hindi pa tapos. Bukas, sa harap ng buong bansa, kailangang matapos ang kasinungalingang ito ng minsanan. Ang bawat ilaw ng kamera at ang bawat kislap ng flash sa loob ng hotel ballroom ay tila mga mata ng isang mapanghusgang lipunan. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Doña Valeriana. May hawak na lace na panyo na panakanakang itinatama sa kanyang mga mata na tila may mga luhang hindi naman talaga tumuto. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng pangungutya, ay sadyang ginawang gumaralgal para sa pandinig ng mga reporter. Ninakaw niya ang lahat sa amin. Hikbi ni Valeriana sa harap ng mga mikropono. Binigyan namin siya ng tahanan, itinuring siyang tunay na anak, ngunit ang isinukli niya ay pagnanakaw sa aming mga recipe at pagpapakalat ng mga maling balita para sirain ang aming negosyo. Si Tess ay isang manggagamit na walang utang na loob. Ang mga bulong-bulungan sa hall ay tila isang dambuhalang alon na unti-unting lumalaki. Ngunit sa gitna ng dula-dulaan ng matanda, ang malalaking pinto ng ballroom ay biglang bumukas ng sabay. Ang lahat ng mata ay napalingon sa direksyong yon. Pumasok si Tess. Hindi siya ang dating Tess na nakayuko at tila laging humihingi ng paumanhin sa kanyang pag-iral. Nakasuot siya ng isang marangal na puting damit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanang hindi na kayang itago. Sa kanyang kaliwa ay si Gabriel, matikas at protektado ang bawat hakbang niya, at sa kanyang kanan ay si Don Emilio na nakatayo ng may dignidad na mas matayog pa sa anumang gusali sa Maynila. Ang katotohanan ay hindi kailangang umiyak para paniwalaan, Doña Valeriana. Ang boses ni Tess ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 katotohanan. Lumakad si Tess patungo sa entablado. Hindi siya pinigilan ng mga bodyguard dahil ang autoridad na dala niya ay sapat na para paralisahin ang sinuman. Inilapag ni Tess sa harap ng mga reporter ang lumang notebook ng kanyang ina. Ito ang orihinal na notebook ng mga recipe na ipinagmamalaki niyo, sabi ni Tess habang ipinapakita ang mga pahinang may mga petsa na dekada na ang nakakalipas. Bago pa man maisip ni Valeriana na magtayo ng restaurant. At ito naman ang cellphone na nakuha namin mula sa mga taong ipinadala nyo para looban ako at sunugin ang bodega ni Don Emilio. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang sumabog sa loob ng hall. Mabilis na kinuha ng mga reporter ang mga litrato ng mga text messages ni Valeriana na naka-flash sa malaking screen sa likod ni Tess sa tulong ng mga tauhan ni Gabriel. At kung hindi pa sapat iyan, pagpapatuloy ni Tess habang tinatawag si Mang Isko. Narito ang taong nakasaksi sa lahat ng pang-aabuso nyo. Ang taong inutusan nyong manahimik habang pinapakain nyo sa akin ang panis na pagkain sa harap ng inyong mga bisita. Lumabas si Mang Isko
At sa harap ng buong bansa, isinalaysay niya ang bawat detalye ng kalupitan ng mga salbasyon. Ang mukha ni Valeriana ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang pagpapanggap ay natunaw na parang kandila sa gitna ng nagbabagang apoy. Dahil sa matinding hiyang naramdaman at sa galit na hindi na niya makontrol, tumayo si Valeriana at sinubukang sampalin si Tess. Wala kang utang na loob, magnanakaw. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ng matanda, sinalag ito ni Gabriel. Hawak ni Gabriel ang braso ni Valeriana nang may sapat na higpit para iparamdam ang kanyang babala. Huwag niyo nang subukan, Doña Valeriana. Tapos na ang panahon ng pananakit niyo. Hinarap ni Tess ang kanyang biyenan. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ng matandang babae. Ang utang na loob ko ay nabayaran na ng sobra-sobra sa bawat luhang ipinatak ko sa kusina niyo. Sa bawat gabing hindi ako natulog para paglingkuran kayo. At sa buhay ng anak ko na nawala dahil sa kalupitan niyo. Kayo ang may utang sa akin, Valeriana. At hindi ko kayo papatawarin hanggang sa matikman niyo ang lamig ng rehas na nararapat para sa inyo. Sa isang sulok ng ballroom, nakita ni Tess si Leonardo. Ang kanyang asawa ay tila isang aninong unti-unting naglalaho sa dilim. Hindi makatingin ng diretso, lugmok sa sariling kahihiyan at pagsisisi. Ang huling sandali ng press conference ay tinapos ng tunog ng mabibigat na sapatos ng mga pulis na papasok sa hall. May hawak silang warrant of arrest para kay Valeriana dahil sa mga kasong arson, fraud at physical abuse. Ang matapobreng reyna ng Salvacion ay pilit na pinatayo at pinusasan sa harap ng lahat ng kamera na dati ay ginamit niya para manira. Ang kanyang mga sigaw ng sumpa ay nalunod sa ingay ng mga reporter na humihingi ng pahayag. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Tess ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Tumingin siya kay Gabriel at nakita ang isang nangiting nagsasabing, "Tagumpay tayo." Ang bawat imperyong itinayo sa kasinungalingan ay nakatakdang gumuho at ang pagbagsak ng mga Salvacion ay mas malakas at mas masakit kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ang tunog ng bakal na pintong sumara ng may kabigatan sa loob ng piitan ang naging bagong musika sa buhay ni Doña Valeriana. Wala na ang kanyang mga brilyante, wala na ang kanyang mga mamahaling seda. Ang tanging suot niya ngayon ay ang kulay kahel na uniforme na tila isang simbolo ng kanyang tuluyang pagkatalo. Sa loob ng selda, ang dating reyna ng mga matapobre ay nakaupo sa malamig na semento. Pilit na iniilingan ng mga ibang preso na tumatawa at nanunukso sa kanyang kalagayan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakataas para manampal, ay nanginginig na ngayon sa bawat pag-ubo dahil sa alikabok at init ng kulungan. Sa labas, ang balita ng pagbagsak ng Salvacion Resto Group ay naging pambansang usapin. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay kinumpiska ng bangko at ang pangalang dati ay simbolo ng karangyaan ay naging kasing kahulugan na ngayon ng panloloko. Kahit si Clarice ay hindi nakatakas. Nahuli siya sa gitna ng kanyang pagtatangkang lumabas ng bansa. Bit-bit ang mga maletang puno ng perang hindi naman sa kanya. Ang kanyang mga sigaw at pagpupumigla sa airport ay naging viral na panoorin, isang malupit na paalala na ang bawat pagnanakaw ay may hangganan. Ngunit ang pinakamasakit na karma ay nakatadhana para kay Leonardo. Isang hapon sa paraiso, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos at ang langit ay balot ng madidilim na ulap, isang lalaki ang lulugo-lugo na naglalakad patungo sa gate ng resort. Wala na ang kanyang mamahaling sasakyan, wala na ang kanyang kintab. Ang kanyang barong ay punit-punit at basa ng putik. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa mula sa mga taong siningil siya ng utang ng kanyang pamilya. Nang makita ni Leonardo si Tess na nakatayo sa ilalim ng beranda, agad siyang lumuhod sa basang buhangin. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha
habang pilit siyang gumagapang palapit sa paanan ng kanyang dating asawa. Tess, patawarin mo ako. Pakiusap, Tess. Kailangan kita. Hagulgol ni Leonardo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Nawala ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang bahay, pati si Clarice. Pinagkanulo ako ng lahat. Ikaw lang ang tanging totoo sa buhay ko, Tess. Ibigay mo sa akin ang ikalawang pagkakataon. Babawi ako. Ipapangako ko. Magsisimula tayo muli rito sa paraiso. Dahan-dahang lumapit si Tess sa gilid ng beranda. Tiningnan niya si Leonardo ng matagal, ngunit walang galit, walang poot, at lalong walang pagmamahal na nakita sa kanyang mga mata. Ang tanging nararamdaman ni Tess sa mga sandaling iyon ay purong awa. Awa para sa isang lalaking naging alipin ng sariling kahinaan at ng ambisyon ng kanyang ina. Tapos na ang oras ng pagsisimula nating dalawa, Leonardo. Ang boses ni Tess ay mahinahon, tila isang hanging nagdadala ng huling paalam. Ang Tess na minahal ka at tiniis ang lahat ay namatay na sa gabing itinapon mo siya sa ulan. Ang Tess na nasa harap mo ngayon ay hindi na pag-aari ng nakaraan. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng anumang bigat sa puso ko. Pero huwag mo nang asahang bubuksan ko pa ang pintong ito para sa'yo. Tumalikod si Tess. Iniwan si Leonardo na nakaluhod sa putik. Humahagulgol sa ilalim ng ulan na tila sinusubukang hugasan ang mga kasalanang hinding-hindi na mabubura. Ang bawat sigaw ni Leonardo ay nalunod sa tunog ng ulan. Isang paalala na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Pagpasok ni Tess sa loob, agad siyang sinalubong ni Gabriel. Nang walang salita, kinuha ni Gabriel ang isang malinis at mainit na tuwalya at dahan-dahang binalot ang mga balikat ni Tess para hindi ito lamigin. Inayos ni Gabriel ang ilang hibla ng buhok ni Tess na nabasa ng ulan. Ang kanyang haplos ay puno ng paggalang at pagmamahal. Tapos na, Tess, malaya ka na. Bulong ni Gabriel. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang idantay ni Tess ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel. Narinig niya ang matatag at payapang tibok ng puso ng lalaki. Isang tibok na nangangakong hinding-hindi siya muling masasaktan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ni Tess ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang sikmura. Isang panibagong pakiramdam na tila may nagbabadyang magandang balita na muling magbibigay ng kulay sa kanyang mundo. Ngunit bago pa man niya ito masabi kay Gabriel, isang biglang pagkahilo ang dumapo kay Tess. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit habang isang matamis na ngiti ang nakaukit sa kanyang mga labi. Ang bawat puti ng silid sa ospital ay hindi na nagdadala ng takot kay Tess, kundi isang pakiramdam ng kalinisan at bagong simula. Ang amoy ng gamot ay napalitan ng bango ng mga sariwang bulaklak na maingat na inilagay ni Gabriel sa florera sa tabi ng kanyang higaan. Nang imulat ni Tess ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang mukha ni Gabriel. Puyat, nag-aalala, ngunit may bakas ng hindi matatawarang ligaya sa kanyang mga mata. Gising ka na, mahinang sabi ni Gabriel habang hinahawakan ang kamay ni Tess at idinidikit ito sa kanyang pisngi. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang kuryenteng nagbibigay ng buhay sa nangihinang katawan ni Tess. Anong nangyari? Ang huling naalala ko ay ang ulan. Tanong ni Tess. Ang kanyang boses ay pabulonging. Hindi agad sumagot si Gabriel. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Tess at dahan-dahang itinuon ito sa puso ng dalaga. Isang malaking nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Gabriel at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha, mga luha ng pasasalamat. Tess, magiging ina ka na. May munting buhay na tumitibok sa loob mo. Bulong ni Gabriel. Sabi ng doktor, isang himala na kumapit ang bata sa kabila ng lahat ng stress na pinagdaanan mo. He's a fighter, just like his mother. Hindi makapaniwala si Tess.
Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng wagas na kaligayahan. Ang anak na nawala sa kanya sa madilim na kalsada ng Maynila ay tila ibinigay muli ng tadhana sa mas payapang pagkakataon. Isang pangalawang pagkakataon na hindi niya inaasahan pero buong puso niyang yayakapin. Makalipas ang ilang linggo, muling bumalik ang sigla sa Paraiso Resort. Ngunit hindi na si Tess ang tagahugas ng pinggan o ang chef na nagtatago sa kusina. Sa ilalim ng naglalagablab na paglubog ng araw, habang ang langit ay napipintahan ng kulay kahel at lila, naglakad sina Tess at Gabriel sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay tila isang banayad na kanta na sumasabay sa kanilang bawat hakbang. Tumigil si Gabriel sa tapat ng isang malaking puno ng niyog kung saan tanaw ang buong dagat. Hinarap niya si Tess at hinawakan ang magkabilang pisngi ng dalaga. Sa sandaling iyon, walang ingay ng mga kamera, walang gulo ng mga salbasyon, tanging ang dalawang pusong nahanap ang isa't isa sa gitna ng unos. Tess, sa loob ng mahabang panahon, nakita kitang lumalaban ng mag-isa. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat, pero ipinapangako ko na hinding-hindi mo na kailangang humarap sa anumang bagyo ng mag-isa. Hayaan mong mahalin kita, hindi dahil sa kaya mong ibigay, kundi dahil sa kung sino ka, isang babaeng matapang, marangal, at karapat-dapat sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Inilabas ni Gabriel ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Teresita Serafika, papayag ka bang maging asawa ko at bumuo ng isang tunay na pamilya kasama ko? Sa gitna ng kanyang paghikbi sa tuwa, tumango si Tess at ibinulong ang kanyang matamis na oo. Isinuot ni Gabriel ang singsing at sa ilalim ng mga bituin, dahan-dahang iniyuko ni Gabriel ang kanyang ulo at pinagsaluhan nila ang isang matamis at matagal na halik. Isang halik na sumisimbolo sa pagwawakas ng sakit at pagbubukas ng pinto ng kanilang sariling paraiso. Ang Paraiso Resort ay naging pinakasikat na destinasyon sa bansa, hindi dahil sa karangyaan nito, kundi dahil sa pagkaing may kaluluwa at serbisyong may pagmamahal. Ang signature dish ni Tess na ipinangalan niya sa kanyang ina ay naging simbolo ng tagumpay ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Habang nakatingin si Tess sa dagat, ramdam niya ang munting sipa sa kanyang sinapupunan. Ngumiti siya at hinimas ang kanyang tiyan. Ang nakaraan ay isa na lamang malabong gunita, isang aral na nagpatatag sa kanya. Ang bukas ay maliwanag, puno ng pag-asa at higit sa lahat, puno ng tunay na pag-ibig. Ang dating basahang tinapaktapakan ay isa na ngayong reyna ng kanyang sariling kapalaran. 5 taon ang mabilis na lumipas na parang isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng dumi sa dalampasigan. Ang Paraiso Resort ay hindi na lamang isang simpleng bakasyunan. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa at pagbangon para sa maraming tao. Ang bawat sulok nito ay puno ng buhay at ang hangin ay palaging may dalang amoy ng masasarap na putahing niluluto ng may katapatan. Sa gitna ng maputing buhangin, isang 4 na taong gulang na batang babae na nagngangalang Maria ang masayang tumatakbo. Ang tunog ng kanyang maliliit na tawa ay humahalo sa banayad na bulong ng hangin at sa huni ng mga ibon sa paligid. Mula sa beranda, pinagmamasdan siya ni Tess ng may ngiting puno ng katuwaan. Ang dating maputla at malungkot na mukha ni Tess ay napalitan na ng isang nagniningning na ganda. Isang gandang nagmumula sa isang pusong payapa at malaya. Lumapit si Gabriel mula sa likuran at dahan-dahang yumakap sa baywang ni Tess. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang baba sa balikat ng asawa, pinapanood din ang kanilang anak na naglalaro. Kamukhang-kamukha mo siya, Tess, lalo na kapag tumatawa, bulong ni Gabriel. Sana ay maging kasing tapang din siya natin, Gabriel.
Sagot ni Tess habang hinahawakan ng mga kamay ng asawa na nakapulupot sa kanya. Kamakailan lamang nakatanggap si Tess ng isang balita mula sa Maynila. Pumanaw na si Doña Valeriana sa loob ng ospital ng kulungan. Dala ang kanyang galit at mga huling sandali na walang sinumang kapamilya ang dumamay. Si Clarice naman ay nananatiling nakakulong o unti-unting kinalilimutan ng mundong dati ay pilit niyang niloko. At si Leonardo? Nabalitaan nilang nagtatrabaho ito bilang isang kargador sa palengke, nabubuhay sa bawat araw na puno ng pagsisisi habang pinapanood ang tagumpay ni Tess mula sa malayo. Napatawad na ba niya sila? Iyan ang tanong na madalas sumagi sa isip ni Tess. Sa bawat gabi na nakikita niya ang katahimikan ng dagat, alam niya ang sagot. Napatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil naging mabuti sila sa kanya, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaang hindi nakatali sa galit. Ang pagpapatawad ni Tess ay hindi paglimot sa sakit, kundi ang pagpiling huwag nang hayaang diktahan ng sakit na yon ang kanyang hinaharap. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan para kay Tess ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng isang matatag na balikat na masasandalan at isang tahanang puno ng katotohanan. Sa piling ni Gabriel at ni Maria, nahanap ni Tess ang paraisong matagal na niyang hinahanap. Isang paraisong hindi kailangang bilhin ng ginto, kundi binuo ng wagas na pagmamahal. Anong aral ang may iwan sa mga nakikinig sa kanyang kwento? Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming hirap ang kaya niyang tiisin sa ngalan ng maling utang na loob. Ang tunay na lakas ay nasa pag-amin na ikaw ay nasasaktan at sa lakas ng loob na tumayo at lumakad palayo sa mga taong hindi ka pinahahalagahan. Ang pag-ibig na totoo ay hindi kawawasakin. Ito ay magsisilbing liwanag na gagabay sa iyo pabalik sa iyong sarili. Mommy! Daddy! Look at the seashells! Sigaw ni Maria habang ipinapakita ang kanyang mga nahanap. Bumaba sina Tess at Gabriel sa buhanginan para samahan ang kanilang anak. Habang naglalakad sila nang magkakahawak kamay sa ilalim ng dahan-dahang pagdilim ng langit, isang bagay ang malinaw. Ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang kabanata. Ang dating basahang tinapak-tapakan ay naging isang diamanting nagniningning sa gitna ng sarili niyang paraiso.